Good morning guys and welcome to MGR Goat Farm TV. And today, pag-uusapan po natin ano ba ang pagkakaiba ng native goats and upgraded goats. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at mahilig ka sa pag-aalaga ng kambing, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And please, pahit na rin ng notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong ina-upload na video regarding sa pag-aalaga ng kambing. Pagkakaiba naman ng native goats sa upgraded regarding sa kanilang timbang. Ang adult po ng native goats is 20 kg up to 50 kg. Depende rin po yan sa pag-aalaga. Habang ang upgraded goats naman, ang adult po nito ay tumitimbang from 40 kg up to 100 kg. Yan po ay nakadepende rin sa pag-aalaga. And then syempre, depende rin po yan kung ano pong klase ng upgraded goats. Kung ang target po kasi natin ay dairy and then meat, ang kailangan po natin back ay Anglo-Nubian. Ang struktura po ng isang Anglo-Nubian ay may mahabang katawan, matangkad at may mahabang tenga. Medyo slim po ang kanilang katawan. Kung ang target naman po natin ay more on meat type, ang kailangan naman po natin dyan ay isang buck na bower. Ang struktura naman po ng katawan ng isang bower ay medyo matangkad ng onti lang, napakalapad ng katawan, may mahabang tenga. Ang struktura naman po ng katawan ng isang native goats ay maliit, mababa, medyo may pagkalapad din naman po ang katawan, nakadepende po ito sa inyong pag-aalaga. Maliit lang po ang kanilang tenga. Para naman po sa mga slaughter ang target market mo, mas maganda po ang gagawin mo ay 3-way cross. Ang 3-way cross po ay nagmumula sa native, papasampahan mo sa isang Anglo-Nubian, and then yung kanyang magiging anak ay pasasampahan mo naman sa isang buck na bower. Ang kalalabasan po nun is boang, bower and Anglo-Nubian. Ang struktura naman po ng katawan ng isang boang ay may mahabang katawan, matangkad, malapad ang tenga, and then malapad na rin po ang kanyang katawan. Ito pa po ang isa pang pagkakaiba ng native goats and then upgraded goats. Regarding naman po sa pagpapastol, ang mga upgraded goats kadalasan ay magkakasama, hindi sila naghihiwa-hiwalay. Habang ang native goats po ay may kanya-kanyang sariling mundo. May papunta sa west, may papunta sa south, may papunta sa north. Kaya dapat merong magbabantay. Tignan nyo guys kung gaano kahirap magpastol kasama ang native. Lahat ng aking upgraded goats ay nandito. Habang ang native yan dun. Galing sa kabilang kalsada, binugaw pa ng kuya ko papunta lang dito. Pero sabay ko po yung pinastol ha. Kaya dapat talaga dalawang magpapastol. Oh, magkakahiwalay pa to. Sa kabila may tanim na mais kaya delikado. Bito to eh. Yan si Kopi ko. 5 kilo. Upgraded. Ito naman si Bella, native. Oh. 3.5 kilogram. Oh. Check natin yung record. So yan yung mga date of birth nila. Si Moko and Mucho November 1. Si Ichi November 25. Si Otoko Bella December 13. Kopi ko December 27. Oh guys, nakita niyo ba yung pagkakaiba ng bisirong native na kambing kumpara sa bisirong upgraded na kambing? Si Bella ay 27 days old na at tumitimbang ng 3.5 kg lamang. Habang si Kopi ko ay 13 days old naman at tumitimbang ng 5 kg. O diba? Mas mabilis talaga lumaki at bumigat ang ating alagang upgraded na kambing kumpara sa native. Guys, sana po meron ako na idagdag na kahit konting kaalaman regarding po sa pagkakaiba ng native goats and upgraded goats.
Ako po ay hindi eksperto sa larangan ng pagkakambing. Ang aking ibinabahagi lamang po ay base po sa aking experience. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang muli. Paalam!